Re-react itong patungkol po sa PhilHealth. Ngayon, isiwalat po natin ano ba talaga ang totoo. Dahil alam ko, marami po ang naliligaw ngayon mga sangkay tungkol po sa issues na ito eh. Tungkol po sa issue, skandalo, nitong PhilHealth. Usapan po natin. Sabi po ni F-Boy World TV, intindihin mo, hindi pera ang ng contributors, ang subsidiya, pondo yan ng government na ibinibigay sa PhilHealth. Besides, may 600 billions ang PhilHealth na hindi ibinibigay sa mga beneficiaries. Correct. Tama. Tuloy natin. Ito pa. Ayok, naiintindihan na po natin mga sangkay, no? Tanong, paano makakaapekto ang desisyon ito sa mga miyembro ng PhilHealth? Ito kasi very accurate. Malinaw po yung pagkaka-explain dito sa information na ito. Eh. Marami na pong nag-post. Actually, mayroon pa po dito mga sangkay. Ayan po. Tungkol din po dyan. Ayan. Marami po ang gumagawa niyan. Pero dito, mga sangkay, mas malinaw eh. Paano makakaapekto ang desisyon ito sa mga miyembro ng PhilHealth? Ngayon, ito ang sagot. Ang PhilHealth ay may sapat na reserba na tinatayang nasa 600 billion. Mayroon pala eh. Bakit sinasabi nilang wala? Diba? Bakit sinasabi nilang wala? Eh, mayroon naman pala. Mga bobo talaga eh, no? Pag mga bobo, mahirap talagang paliwanagan yan, mga sangkay eh. Diba? Pondo. May pondo nga, ulitin ko may pondo. Ulitin natin ang tanong dito ha. Ito, para malinawan po tayo. Ito yung tanong. Paano makakaapekto ang desisyong ito sa mga miyembro ng PhilHealth? Ito ha. Ang PhilHealth ay may sapat na reserba na tinatayang nasa 600 billion. Ang laki niyan, mga sangkay. Kaya, kayang-kaya nilang ipagpatuloy ang operasyon nila kahit walang bagong pondo mula sa gobyerno. Ang desisyong ito ay naglalayong siguraduhin na ginagamit nila ng maayos ang kanilang pondo habang iniimbestigahan ang mga isyong kinakaharap nila. O, ayan ha. Ayan. Malinaw mga sangkay ha. Ngayon, ito, sabi dito, tatanong din ito mga sangkay, saan ilalaan ang perang hindi ibinigay sa PhilHealth? Okay, ayan ha. Saan ilalaan? Kasi dapat may pondo sila sa 2025. Hindi po dinagdagan ang 600 billion, di ba? Ngayon, mga sangkay, saan ilalaan? Kasi sasabihin nila, hindi binigyan ng PhilHealth, malamang ibinulsa na yan ng mga buhaya sa Kongreso, di ba? Ganun po yung sagot yan. Iintindihan natin yan. Kasi ang pinanguhugutan ng mga kababayan natin, alam naman po natin na marami talagang corrupt na opisyal. Siguro, mayroon din naman mabubuti, pero marami, aminado tayo dyan. Marami po talagang corrupt dyan, mga sangkay. Kaya nag-aalala din ang mga kababayan natin. Ngayon, ito ang sagot. Saan mapupunta? Ang dapat sa 2025 budget na ilalaan sa PhilHealth, ayon sa sagot, ang pondo ay inilaan sa mas mahalagang proyekto sa kalusugan na direktang makikinabang ang mga Pilipino. Kasama rito ang una, Philippine Cancer Center para sa mas maayos na paggamot at pagsasaliksik tungkol sa cancer. Pangalawa, ito, Mega Hemodialysis Center upang tugunan ang pangangailangan ng mga pasyenteng nangangailangan ng dialysis. Pangatlo, Women and Children's Medical Center. So, sa mga sa mga hospital mapupunta lahat mga sangkay na hindi po nakadirekta sa PhilHealth. Para sa kalusugan ng mga kababaihan at bata. Pang-apat, pag-upgrade ng Philippine General Hospital o PGH at Philippine Heart Center para sa mas modernong serbisyo at pasilidad. Panglima, pagpapalawak ng regional specialty hospitals upang mailapit ang espesyal na serbisyong medikal sa mga probinsya. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Kasi marami pong magtatanong dyan, teka lang, sangkay, teka lang. Saan ba napupunta ang pera na yan? Bakit hindi na lang idagdag sa PhilHealth? May iskandalo nga ang PhilHealth, di ba? Mayroon nga po silang malaking problema. Mayroong malaking corruption sa PhilHealth na dapat munang imbestigahan. Ikaw ba? Habang may corruption ng PhilHealth, sa bagay, kayong mga anti-BBM, may malamang sa malamang, di baling makurap. Di ba? Okay lang sa inyo. Ngayon ang government po natin, ayaw nila eh. Ayaw nilang mangyari yan, mga sangkay, na magdadagdag sila ng pondo, tapos marami na namang pera ang mawawala, may mga ghost patients na naman, na kunwari binabayaran, yung pala hindi naman. Ayaw na po ng government po natin ng ganun. Anong ginawa ng government po natin? Anong ginawa ng Kongreso?
inilipat, imbes na idirekta sa PhilHealth, dinirekta po nila sa mga hospital. Ayan po, Philippine Cancer Center, Mega Hemodialysis Center, Women and Children's Medical Center, PGH at Philippine Heart Center. Ito pa, pagpapalawak ng mga regional specialty hospitals. Di ba, mayroon naman pala eh. Bakit sinasabi ng iba, mga sangkay na ano, talaga, mga fake news peddler talaga eh, no? Ngayon, eto na. Tuloy tayo. Question, tugma ba ang desisyong ito sa universal healthcare? Ang sagot, oo, ang desisyong ito ay sumusunod sa layunin ng Universal Healthcare Act na gawing pantay at abot kamay ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Narito kung paano. Number 1, pagpapalawak ng specialized care. Ang mga ospital tulad ng Philippine Cancer Center at Mega Hemodialysis Center ay tutulong sa mga pasyenteng may malulubang sakit. Ito para makita po natin saan pupunta ang pera na dapat budget mga sangkay doon sa PhilHealth. Pero ulitin ko, may budget na sarili ang PhilHealth, may pondo pa rin ang PhilHealth, 600 billion. Number 2, pagdadala ng serbisyo sa probinsya. Ang regional specialty hospitals ay magbibigay ng access sa mga serbisyo sa mga lugar na malayo sa Metro Manila. Number 3, pagpapabuti ng pasilidad. Ang modernize ng PGH at Philippine Heart Center ay magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Number 4, pag-aalaga sa kababaihan at bata. Ang Women and Children's Medical Center ay magpo-focus sa mga pangangailangan ng vulnerable sector. Number 5, pababain ang gastos ng pasyente. Ang mas maayos na pasilidad ay magbabawas ng gastos ng mga pasyente sa pribadong ospital. Diba? Ito pa ang nakakatawa sa kanila mga sangkay eh. Wala na daw, gagamitin na daw po ng Kongreso ngayon sa mga ayu-ayuda. As if naman hindi gumagawa ng ganyan yung mga, eto, pakita ko lang sa inyo. Para mabawasan natin yung mga kamangmangan ng iba dyan. Sabi nila, di ba? Buti pa daw yung mga DDS na ano eh, hindi mahilig sa ayuda. O ngayon, tingnan natin to. Ano yan? Sige nga, ano yan? Hindi ba yan ayuda? Ayan, tupad. Sino yan? Di ba si Bato? Ay, si Bato, oh. Nakalagay pa po, tupad, oh. Yung isa, ito po yung ano, assistance to individuals in crisis. Payout po, ayan, oh. Naknanto ko, ah. Naglululoko tayo nito mga anti-government kayo, eh. Ayan, oh. Bongo. Naknanto ko, tapos sasabihin, ayos sa ayuda. Ayan, oh. Ano to? Ang hindi ako galit sa mga Duterte, natatawa na lang ako mga sangkay. Kasi nga po, itong mga to, napaka-ipokrito eh. O ayan o, tupad payout. Senator Bongo. Diba? Ang galing. Ayaw sa ayuda, pero isa pala sa mga nangunguna sa ayuda. O ngayon, balikan po natin itong impormasyon tungkol dyan. Tanong, ano ang naging problema ng PhilHealth sa pondo nila? Ito na ha, kasi marami po ang nagtatanong tungkol dyan. Maraming may agam-agam tungkol dyan, mga sangkay. Ang sagot, ang PhilHealth ay may tala ng hindi epektibong paggamit ng pondo. Noong 2024, ang 89.9 billion ay hindi nagamit para sa mga programang dapat sanang nagbigay ng dagdag ng benepisyo sa senior citizens, persons with disabilities, at iba pang miyembro. Madaling sabi, wala pong maayos na sistema ang PhilHealth. So, yun pala ang dahilan bakit hindi ibinigay ang dapat na pondo o dagdag na pondo ng PhilHealth sa 2025. Dahil maliban sa malaki ang pera ng PhilHealth ngayon, may 600 billion sila, marami pong iskandalo ang kinakaharap ng PhilHealth. Malaki po ang korupsyon sa PhilHealth. Kung kaya't ang Kongreso nag-decide, teka lang, huwag muna natin bigyan yan, malaki pa ang pera ng PhilHealth, baka ang mangyari lang dyan, mawala-wala na naman yung mga pera. Diba? May mga ghost patients daw po,
Diba? May mga ano daw, mga sangkay, may mga anomalya sa loob. Panahon pa po, actually, panahon pa po ni Noy Noy. Ganyan na po ang nangyayari. May tinatawag po noon na PhilHealth scam. Si Hontiveros pa po noon. Pagdating po kay Duterte, kay PRRD, mga sangkay, ganun ulit. Mayroon na naman pong problema pag nanakaw sa PhilHealth. Kaya ang ginawa nun ni Duterte, nagpadala doon ng isang mamumuno, isang general daw, dating general. Pero ano nangyari? Wala din. Ganun pa din, mga sangkay. Sabi ni Gilbert, hindi daw ayuda sa mga DDS. Sangkay, hatag lang sa mga DDS. Anak ng toko Alam na may anomalya, bakit hindi nila iniimbestigahan yan? Actually, hindi lang imbestiga dapat ang kailangan dito sa PhilHealth eh. Kung maaari lang mga sangkay, buwagin na to at gawa na lang po ng panibago eh. Tapos yung panibago, kailangan maayos na po ang sistema. Kasi mga sangkay, naging kalakaran na po nila ito eh. Dapat Kita nyo magkano yung binalik sa gobyerno? 89.9 billion. Last year po yan mga sangkay. This year. Nitong taon mga sangkay, nagbalik sila ng 89.9 billion na hindi nagamit na pera. Bakit nila ibinalik? Hindi nagamit. Ibig sabihin, wala silang sistema na maayos. Di dapat sana, halimbawa, ito mga senior citizens, yung benepisyo nila, dinagdagan na lang sana. Diba? Pati itong mga persons with disabilities, dinagdagan po yung benepisyo. At iba pang mga miyembro ng PhilHealth. Hindi yung ibinalik, 89.9 billion, napakalaki po niyan mga sangkay. So, ang kailangan dyan, tingin ko, ang kailangan dito sa PhilHealth, buwagin na po. Kasi matagal na po itong paulit-ulit na problema eh. Diba? Actually, ang ganda po ng ginawa ng Kongreso ngayon. Ang ganda po ng kanilang ginawa. Ang ginawa nila kasi, instead na bigyan ng 2025 budget ang PhilHealth, ginawa nila, preno muna tayo, pare, wag muna. Anak ng toko, ang PhilHealth, ang dami pong kalukuhan sa loob. Maraming pera ang nawawala. Nagbalik pa sila ng nasa 90 billion na pera na hindi nagamit. Ano ang mayroon sa loob? Teka lang, imbestigahan muna natin. Wag muna natin lagyan ng pondo for 2025. Kaso mga sangkay, itong mga DDS, nagpapakalat po ng fake news. Sila po yung nagpasabog na wala daw pong pera ang PhilHealth na. Wala na. Bawal na magkasakit. Wala ng pera ang PhilHealth. Mga bobo talaga eh. Ngayon, ito. Anong hindi? Di dyan ang PhilHealth mayaman. Kasi anong mayaman? Pinagsasabi mo. Lahat tayo kailangan ng PhilHealth. Malaki ang tulong dyan. Pero uulitin ko para sa mga tanga at bobo, may pondo po ang PhilHealth. Uulitin ko may pondo po, 600 billion. At para mabawasan yung katangahan nyo, uulitin ko ulit, may iskandalo po ang PhilHealth. Maganda po ang ginawa ng Kongreso na hindi mo nalaanan ng pondo ang PhilHealth dahil po sa mga ghost patients. Piruin yung mga sangkay, yung perang nawawala. Malaman-laman doon, may mga pasyenteng pinaglalagay lang doon na kunwari ginamitan ng pera. Pero mga sangkay, hindi naman pala talaga totoo na may mga pasyente na inilaanan po ng pondo mula po sa PhilHealth. Tapos sasabihin na natatawa na lang ako mga sangkay, sasabihin nila na walang pondo ang PhilHealth. Magbasa kasi muna, makinig muna, hindi po yung nanunood kayo sa mga vlogger na walang ibang ginawa kundi manira sa gobyerno. Diba? Ngayon ang dami mga vlogger na ganyan, Diyos mio, Marimar, nagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon. Anong gusto nyo? Habang nangungurap ang PhilHealth, talagyan ng pondo, tapos nanakawan nila ng nanakawan, tapos papalakpakan lang po natin? Ganun ba yun? Mabonak talaga eh. Alam nyo, bawasan nyo yung ano nyo. Ito. Question. Ano ang mensahe ng Kongreso sa PhilHealth sa desisyong ito? Ito na Anong mensahe? Vote. House of Representatives at Senado. Anong mensahe nila? Ang sagot, malinaw na ang mensahe. Kailangan nilang ayusin ang kanilang operasyon. Gamitin ng maayos ang kanilang reserba at gawin ang kanilang mandato ng may pananagutan. Ang Kongreso ay naninindigan na ang bawat piso ng pondo ng bayan ay dapat mapunta sa proyekto at serbisyong direktang nakikinabang ang mga Pilipino. Yan ang gustong mangyari ng Kongreso. Ngayon na may budget sila, may 600 billion, parang sinasabi ng Kongreso, ayan,
may pera kayo dyan, siguraduhin nyo na matutugunan, ang laki ng pera na yan matutugunan ang sambayan ng Pilipino sa loob po ng isang taon. Ngayon, ulitin ko na naman, saan napunta yung dapat ang pondo ng PhilHealth sa 2025? Nasa malalaking ospital na nasasako po ng pamahalaan. Okay? Tanong, ano ang benepisyo ng desisyong ito sa ordinaryong Pilipino? Ang sagot, ang pondo ay gagamitin sa pagpapabuti ng mga ospital at serbisyo tulad ng pagtatayo ng mga bagong pasilidad, pag-upgrade ng mga luma at pagdadala ng specialized care sa mga probinsya. Direktang makikinabang ang mga pasyente dahil sa mas abot kamay at mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan na hindi na po dumadaan sa PhilHealth. Direkta na mga sangkay sa mga probinsya. Pag dumaan sa PhilHealth, mga sangkay, nagkakanakawan mga sangkay. Diba? Nagkakanakawan. Ang bihira. Sa laki ng pondo ng PhilHealth, kahit 1 milyon na health claim ay kaya nilang maibigay sa lahat ng beneficiary. Sabi po ni 40. Ito pa yung tanong. Paano nito pinapalakas ang universal healthcare? Ang sagot, ang desisyon ay nagbibigay prioridad sa mga proyekto na tumutugon sa systemic gaps sa kalusugan. Ang mas maayos na pasilidad at serbisyo ay nagbibigay buhay sa layunin ng universal healthcare na gawing pantay at abot kamay ang serbisyong pangkalusugan sa lahat, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Tanong ulit, ano yung layunin ng Kongreso sa desisyong ito? Layunin ng Kongreso na siguraduhin ang pondo ng bayan ay hindi nagagamit, o sabi dito ay nagagamit ng maayos. Ang PhilHealth ay gumaganap ng kanilang tungkulin ng responsable at ang mga Pilipino ay nakakakuha ng serbisyong nararapat para sa kanila. Sa huli, ang desisyong ito ay naglalayong magtayo ng mas makatarungan at epektibong sistema ng pangkalusugan na walang iniiwan. O ayan malinaw na yan mga sangkay. Malinaw na yan. O ayan mga sangkay. 2020. Ito yung mga iskandalo ng PhilHealth, tingnan nyo. Matagal na po itong nangyayari sa PhilHealth. Ayan, PhilHealth corruption during pandemic. Sino ang namumuno nito? Si PRRD. Dapat vlogger nang namumuno sa bansa. Anak ng toko, yan. O, ayan. 2020. Kaya nga po mga sangkay, ang ginawa po dito nila PRRD, pinalitan po yung namumuno. Baka sakaling may magbago. Wala din po nangyari. Ayan, PhilHealth corruption during pandemic. Grabe to mga sangkay. Ang lala nito. Sino namumuno dyan? Si PRRD. O ito, 3 years ago, during the time of former President Duterte, ang dami pong anomalya po talaga sa PhilHealth. Napakarami. Ito pa. Kailan to? Ito bago. Scandal ng PhilHealth. Mabuti ang akap kung mapupunta sa taong bayan kaysa nakawin lang at maibalik ang buwis. Sana nga ngailangang panahon pa ni Aling Maliit meron ng kurap. Correct. Wala talagang sobrang mga kurap na mga opisyal natin. Ito lang ito lang ang masasagot dyan. Marami talagang kurap na opisyal. Marami. Pero intindihin po natin na itong problema sa PhilHealth, wala po itong kinalaman. Kumbaga, ang decision po nitong Kongreso ay para po tumino itong PhilHealth na may mga iskandalong ginagawa. Ayan po mga sangkay, 4 years ago. Panahon pa po ito ni Tatay Digong. Puro iskandalo po ng PhilHealth. Ayan 2020. Tatlong PhilHealth officials resigned over alleged widespread corruption agency. Ito mga sangkay, ang pagkakaalam ko, ito po yung former general na iniligay po dyan sa PhilHealth. Yan mayroon pang tinatawag noon, panahon po ito ni PRRD, tinatawag na PhilHealth Mafia. So, kailangan po talagang ito. Kung hanggat maaari nga, walisin na po itong PhilHealth, palitan na lang po ng bago kasi talagang marami pong dyan, marami pong kalukuhang ginagawa. Parang formally din yan, malaking pera ang nawawala. Exactly. Basta pera talaga pinag-uusapan mga sangkay. Kaya po nagdesisyon yung Kongreso na wag muna natin pondohan ito by 2025 since meron pang 600 billion ang PhilHealth. Kayang-kaya na po nila yan mga sangkay.
Walang news yan noon. Ikaw lang gumagawa. Anong mata mo, karton? Ayan po, ABS-CBN. Basta tanga at bobo, yung sinasabi ko sa inyo. Basta tanga at bobo, nakikita na po nila, hindi pa rin po nila nakita yan. Hindi pa rin po nila, kunwari, hindi pa rin nila nakikita. ABS-CBN na yan po, Anti-Corruption Body finds cycle of corruption of PhilHealth, identifies officials involved. Anak ng tokwa, nakikita na yung mga balita, hindi pa rin nila maintindihan. Hirap talaga umintindi kapag bobo eh. Diba? Pag bobo, di talaga maiintindihan yan. Noon hanggang ngayon, mga sangkay, itong PhilHealth, may mga kalukuhang ginagawa. Kaya kailangan na rin po talagang tapusin itong mga kalukuhan dyan sa loob. Biruin nyo, mga sangkay, imbes na maglabas ng perang malaki itong PhilHealth, pinagtataguan po nila yung mga pasyente. Ganyan po ang nangyayari. Kaya may mga, mga sangkay, ito pang malupit, may mga ghost patients pa. Nawawalang pera. May mga nakalagay doon, may mga pasyente na nag-provide ang PhilHealth, yung pala, hindi totoo. Sinasabi lang mga sangkay, nagbigay kami, halimbawa, nagbigay kami ng 10 billion para sa ganitong mga pasyente, pero ang nangyari, hinati-hati na lang pala nila. Yun ang tinatawag na ghost patients. Kaya kailangan na po itong ayusin talaga itong PhilHealth. Sa totoo lang, kailangan na po itong ayusin. Huwag po natin iwalang bahala mga sangkay itong ganitong klaseng problema ng PhilHealth. Kasi mga sangkay, kung hindi po natin gagawan o hindi gagawan ng pamamaraan ito ng government, wala mga sangkay paulit-ulit. Kahit sino pang ipalit dyan. Kahit palitan pa yan ng ilang tao dyan, mga sangkay, ganun at ganun pa rin na mauulit yan kasi nagiging sistema na po nila yan, naging kalakaran na po nila yan sa loob. Walang pandemic ngayon, bakit may ayuda? Walang pandemic, pero ang dami pong nangyayaring mga kalamidad, di ba? At saka wag po natin ilihis yung totoo sa PhilHealth, sa mga ayu-ayuda na yan. Ang usapan natin dito, yung iskandalo ng PhilHealth. Yung bakit hindi pinadgetan sila. Hindi yung, kaya ganito, Duterte pa rin. Anak, mga tanga talaga eh. Intindihin nyo po muna, ha? Intindihin nyo po muna. Huwag munang pairalin yung katangahan. Alam nyo, binigyan tayo ng utak ng Panginoong Diyos para gamitin yung utak natin, para hindi maging tanga, okay? Daming iskandalo ng PhilHealth. Kailangan na po itong kalusin, mga sangkay. Kailangan na po nila itong masolusyonan. Kasi totoo pong may mafia sa loob ng PhilHealth. May kalukuhang malaki sa PhilHealth. Kaya nga dapat mga sangkay, gawa na lang po ito ng panibagong Hindi na po PhilHealth. Buwagin to, tapos doon na po maglaan ng budget sa ibang Kasi wala mga sangkay. Panahon pa ni Noynoy. Panahon pa ni PRRD. Ngayon si PBBM na, ganun pa rin. Ibig sabihin, kahit sinong ilagay sa PhilHealth, nai-influensyan mga sangkay ng korupsyon. Okay, so ayun. Ako na po ay magpapaalam mga sangkay.